7 klase ng nuts na pwede ninyong kainin sa low-carb way of eating. Number 1 ang Brazil nuts. Sa lahat ng klase ng nuts, yung Brazil nuts yung merong pinakamababang carbohydrates. Every 100 grams kasi ng Brazil nuts ay mayroon lamang 4 grams ng net carbs. Kaya lang dito sa Pilipinas, hindi siya ganun kadaling hanapin. Kaya kung gusto niyo siyang itry, kailangan niyo pong umorder online. Ikalawang klase ng mga nuts na pwede ninyong kainin sa low-carb way of eating ay ang pecan. Kagaya ng Brazil nuts, okay na okay rin yung carb content nito kasi in every 100 grams ng pecan, meron din siyang 4 grams ng net carbs. Kaya kung hindi man kayo makabili ng Brazil nuts, kahit yung pecan nuts na lang yung kainin ninyo. Keep in mind lang na kapag titingin kayo ng carb content ng isang pagkain, especially nuts, fruits, and vegetables, net carbs yung tinitignan natin at hindi yung total carbs. Difference ng dalawa, pag kasi sinabing total carbs, nandiyan pa rin si carbohydrates, merong sugar, at mayroong fiber. With net carbs, dinededuct natin yung fiber. Dahil si fiber, hindi naman yan na-absorb ng ating katawan, dire-diretso lang naman yung labas niyan. Kaya, hindi natin siya kailangang isama sa computation. Kaya yung mga minention ko kanina at yung mga i-mention ko pa sa mga susunod is puro net carbs siya. Kaya kung titingin kayo online, kung pwede ba yung ganitong klase ng nuts or ganitong klase ng pagkain, net carbs palagi yung titignan ninyo at hindi total carbs. Pangatlo sa listahan ng mga nuts na pwede natin kainin sa low carb ay ang macadamia. Every 100 grams kasi ng macadamia nuts ay mayroon lamang 5 grams ng net carbs. Kung gumagawa kayo ng sarili ninyong peanut butter, alam nyo ba na pwede nyo ring gamitin yung macadamia as peanut butter. Instead na peanuts yung gagamitin natin, yung gigilingin natin para maging peanut butter, pwede natin siyang i-substitute with macadamia para mas mababa yung carbohydrates. Kung familiar kayo sa almond milk na ginagamit natin as milk substitute sa low carb way of eating, meron din pong nabibili na macadamia milk. Hindi lang siya ganun ka-popular or ganun ka-common dito sa Pilipinas, pero kung meron kayong mahahanap, check nyo yung ingredients. Kung wala siyang sugar, kung wala siyang mga sunflower oil, vegetable, pwedeng-pwede nyo yung i-substitute. Instead na gumamit kayo ng almond milk or kung nagsasawa na kayo sa almond milk. Ika-4 na klase ng nuts na pwede natin kainin sa low carb way of eating ay walnut. Every 100 grams ng walnut ay mayroon lamang 7 grams ng net carbohydrates. Kaya pwedeng-pwede naman. Kagaya ng macadamia na pwede ninyong gamitin as substitute kapag gagawa kayo ng peanut butter, yung walnut pwede nyo ring gawin na peanut butter substitute yan. Same process lang din kung paano ginagawa yung peanut butter, ganun din yung paggawa sa walnut butter. Yung nuts na gigilingin, nilalagay sa food processor, tapos para mas soft siya or para mas creamy siya or yung medyo, yung consistency niya, malambot. Pwede kayong maglagay ng coconut oil or mas maganda kung wala na para pure na walnut lang siya. Tapos kung gusto niyo ng medyo manamis-namis, add kayo ng low carb sweetener. Ito kasing si macadamia at saka si walnut, mas mababa yung carb content niya kumpara kay peanut. Don't worry, kasama naman yung peanut sa ating list, kaya lang medyo mataas kasi yung carb content ni peanut. Panglima sa ating listahan ng mga nuts na pwede ninyong kainin sa low carb way of eating ay ang hazelnuts. Every 100 grams ng hazelnuts, kagaya ni walnut, meron lang siyang 7 grams ng net carb. Kaya lang reminder ha, since nasa 7 grams na net carb na si walnut, for some people, medyo mataas na yung carb na yon para sa kanila. Lalo na kung ang maximum lang naman nila per day is 20 grams ng carbohydrates. Kaya make sure lang na hindi tayo lalagpas sa 100 grams. And since nasa 7 grams ng carbohydrates or net carbohydrates na kasi, itong mga ito, make sure din or mas advisable din na less than 100 grams yung kakainin natin. As much as possible, siguro mga maximum 60 to 70 grams na lang yung kakainin natin. Pero para naman dun sa mga naglo-low carb, pero ang limit nila is nasa 30 to 50 grams ng carbohydrates, pwedeng-pwede sa inyo kahit umabot pa kayo ng 100 grams ng nuts na ito. Kung familiar kayo sa hazelnut, ito yung klase ng mani na palaging ginagamit sa mga chocolate spread. Yung Nutella yung pinakasikat dyan. And pwede nyo yung i-recreate with low carb way of eating. Ang gagawin nyo lang, para kayong gumagawa ng peanut butter. Gigilingin lang yung hazelnut, tapos lalagyan ng cocoa powder, ng sweetener, and kung anong klase ng oil yung gusto mong gamitin. Konting experiment lang pagdating sa ingredients at saka kung gaano kadaming sweetener, chocolate yung gusto nyong ihalo. Magugulat kayo kasi makukuha nyo yung lasa ng Nutella pero low carb version. Top 6 na klase ng mani na pwede ninyong kainin sa low carb way of eating ay ang
peanut, yung simpleng nuts na nakikita natin na nilalako sa labas. Kaya lang, ingat nga lang kayo pagdating sa pagkain ng peanut. Kung yung nilagang peanut lang yan, okay na okay kasi hindi naman siya nilagyan ng kahit na anong ingredients or hindi naman siya niluto sa mantika. Kaya lang kung yung roasted na peanut yung bibilhin ninyo, doon tayo kailangang mas maging careful kasi in most cases, kapag bibili kayo sa labas, yung pinaglutuan ng peanut or yung pinagsangagan ng peanut ay ginamitan ng vegetable oil, sunflower oil, or other types pa na oil na ina-avoid natin. Kaya kung mas prefer ninyo yung roasted o kaya yung sinasangag na type ng peanut, mas maganda na kayo na lang mismo yung magsasangag. Kung mas prefer ninyo na hinahaluan siya nung crispy na garlic, pwedeng-pwede rin yan. Kaya lang syempre in moderation pa rin. Kasi itong si garlic, merong carbohydrates pa rin yan. Kaya hindi natin siyang pwedeng kainin ng unlimited. Kagaya ng peanut. And kung mapapansin natin, every 100 grams ng peanut, medyo mataas yung carbohydrates niya. Kasi nasa 8 grams na siya ng net carbohydrates. Kaya again, kung ang limit mo ay nasa 20 grams ng carbohydrates per day lang yung pwede mong kainin, medyo bawas-bawasan natin yung pagkain ng nuts. Kung gusto mo talagang kumain ng nuts, sige, pwede. Pero i-limit natin up to 50 grams ng nuts lang per day. Kaso konting reminder lang, kung kakain na po tayo ng nuts, yung mismong mani, at nag-limit tayo ng maximum 50 grams, makakakuha na tayo nun ng mga 4 grams ng net carbs. Kung kakain pa tayo ng low-carb bread, tapos lalagyan pa po natin siya ng peanut butter, nuts ulit yon na galing sa peanut. Kaya magpapatong-patong yung net carbs nung mga pagkain na yon. Kaya make sure na mindful kayo dun sa mga low carb meals na kinakain ninyo. Kasi kahit low carb lahat ng mga yan, kung sasobra naman kayo sa amount, mag-o-over kayo or possible na mag-over kayo sa inyong carb limit. Pang 7 naman natin sa listahan ng mga nuts na pwedeng kainan sa low carb way of eating ay ang almonds. Kaya lang, medyo mataas na yung carb nito. Every 100 grams kasi ng almonds ay mayroong 9 grams ng carbohydrates. Kaya hindi kayo pwedeng kumain ng marami nito. Kaya kapag kakain kayo ng almonds, make sure na mindful dapat kayo sa mga ibang pagkain pa na inyong kakainin. Kasi yes, low carb po ito, pero kung puro almonds naman yung kakainin nyo sa loob ng isang araw, pero iba't ibang form ng almonds, baka magpatong-patong yan at mag-over nga kayo sa inyong carb intake. For example, kasi napakasikat po itong almonds sa low carb way of eating. So, pwede nyo siyang kainin as it is. Pwede nyo siyang kainin in a form of bread. Dahil meron tayong tinatawag na almond flour na ginagamit natin as substitute to flour kapag gumagawa tayo ng bread. Also, si almonds, meron din siyang form ng milk. Kaya kung kakain na kayo ng yung mismong nuts na almonds, skip na lang kayo sa pagkain ng nuts at saka pag-inom ng almonds na milk para hindi patong-patong yung carb intake ninyo. Also, yung mga na-mention ko na 7 klase ng mga nuts na pwede ninyong kainin sa low carb way of eating is hindi po siya advisable for everyone. Kasi maraming mga tao yung mayroong sensitivity sa nuts. Kung alam mo na sensitive ka na or alam mo na nagre-react yung katawan mo negatively every time na kumakain ka ng nuts, mas maganda na ibang klaseng low carb snack na lang yung kainin mo. If in case naman na hindi ka sure kung meron ka bang sensitivity sa nuts, ang gawin mo lang ay every time nakakain ka, i-observe mo kung paano nagre-react yung katawan mo. Every time ba na kumakain ka, biglang nagsusstall ang weight loss, baka isang sign yan na medyo sensitive yung katawan mo sa nuts. Kaya nag-iipon siya, nagtatrap siya ng tubig sa iyong katawan kasi baka medyo may konting inflammation. Kapag ba after kumain ng nuts, may sumasakit sa'yo, yung hindi naman siya masyadong masakit, tolerable naman, pero nararamdaman mo na yung ganitong negative na pakiramdam, yung ganitong pain, slight pain, nararamdaman mo siya every time na kumakain ka ng nuts. Kahit napasok naman yung gramo niya dun sa macros mo. Ibig sabihin nun, meron kang sensitivity kay nuts. Kaya, hindi ka rin pwedeng kumain or kabilang ka dun sa mga group of people na hindi advisable sa inyo yung pagkain ng nuts. Pero kung lahat ng yun, hindi nyo naman nararamdaman kapag kumakain kayo ng nuts, then sa low carb way of eating, yung 7 na minention ko ay pwedeng-pwede ninyong kainin. Para naman dun sa mga may goal ng weight loss for low carb, kung biglang nag-stall ang inyong weight loss or currently nagsustall ang inyong weight loss, kahit na naka-clean low carb naman kayo,
mas maganda na i-skip nyo na lang muna yung pagkain ng nuts. Sometimes kasi nakaka-apekto rin yun sa inyong weight loss. Personally, hindi talaga ako mahilig kumain ng nuts maliban sa peanut butter. Kasi kapag kumain ako ng nuts, gusto ko tuloy-tuloy at hindi ko napipigilan yung sarili ko. Kaya nag-o-over ako dun sa 100 grams na limit. Kaya instead, ina-avoid ko na lang yung pagkain dito. Pero ikaw ba? Mahilig ka bang kumain ng nuts at okay lang ba sa'yo? Nakakaya mo ba na within the limit lang? Anong klase ng nut ba yung paborito mo? I-share mo naman sa comment sa baba. If you're someone na beginner pa lang sa paglo-low carb, hindi alam kung paano ito sisimulan or nagsimula na, kaya lang may naramdaman na keto flu at marami pang mga questions, kaya nahihirapan din na gawin consistently, meron akong mga available na ebooks para sa'yo. Yung link para ma-download yung mga ebooks na yun, ilalagay ko sa comment sa ibaba. Pero kung isa ka naman sa mga tao na sobrang galing na sa paglo-low carb, kaya lang naubusan na ng idea kung anong iluluto sa araw-araw, meron din akong mga recipe ebooks naman for low carb na pwede mong i-download gamit yung link na ilalagay ko sa comment sa baba. Hanggang dito na lang muna. Thank you so much for watching and have a good day. Bye!